Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon, makikita sa Proverbs chapter 14 verses 1 to 10. Ito ang nakasulat. Ang matalinong babae ay nagtatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likod daan. Ang bawat salita ng mangmang ay katumbas na parusa, kaya't ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na sakay hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang saksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mo makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog ng pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Yan lang po. God bless. Ismapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, sa talata 11 hanggang 15, ito po ang nakasaad. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaliniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ito po ang nakastaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating amang lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking mababasahin ngayong gabi ay makikita sa libro ng Kawikaan, Kabanata 14, talata 16 hanggang 25. Ito ang nakasulat. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-ani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya ay tulungan ito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-isip ng mabuti, pagkatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ilang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Proverbs chapter 14 verses 25 to 30. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan ng buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan.
Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Po isang mapagpalang araw po muli, no, sa ating lahat. Tayo nga po ay nasa Proverbs chapter 14 verse 31 to 35. Sabi po dito sa talata 31 hanggang 35, sabi po dito, ang sumisiil sa dukha ay humahamak sa kanyang may lalang, ngunit ang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. So dito pinapakita po dito sa talata 31, yung kapag tinutulungan po natin yung nangangailangan, no, talagang tayo po ay nagpaparangal sa Panginoon. Ito po ay pagpapakita lang na talagang tayo ay may pag-ibig, no. At dito makikita din po natin, at sabi naman po dito sa talata 32, no, ang masama ay nabubuhal sa kanyang kasamaan, ngunit ang matuwid ay may kanlungan kahit sa kanyang kamatayan. So dito po natin makikita, no, talagang yung masasama ay talaga pong humahantong yan sa kapahamakan. At dito ipinapakita lang na yung tao pong may matuwid, no, talaga pong may kapanatagan at pag-asa po, no. Kasi po yung kanilang pagtitiwala ay nasa Diyos. Kaya po dito sa talata 33, ang karunungan ay nanahan sa puso na may unawa, ngunit ang nasa loob ng puso ng mangmang ay nahayag, no? So pinapakita po dito, no, na talagang kapag ang isang tao, no, ay may karunungan, ay makikita po talaga natin yung andun po yun sa kanya yung pagiging mapagkumbaba, no. So, samantalang yung mangmang naman po talaga pinapakita po no, yung kanyang kamangmangan ay makikita po talaga ito sa the way na kung paano siya magsalita at higit sa lahat ay nakikita po ito doon sa kanyang ginagawa. At dito sa talata 34, no, yung katwiran ay nagtatanyag sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay kahihiyan sa alinmang bayan, no. So, dito po natin makikita na kapag yung mamamayan, no, ng isang bansa kung paano sila namumuhay, kapag namumuhay po sila ng nandun po yung makatwiran, talagang itinataas po nila yung kanilang bansa. So ibig sabihin katulad po natin ng mga OFW, no, the more kung paano tayo namumuhay, no, sa ibang bansa. So nakikita po ito yung ating mga gawa at ito po ay nagdudulot, no, ng pagtaas, no, ng ating bansa. Kumbaga po talagang na itataas natin yung ating bansa. So samantalang kapag ang ginagawa natin ay hindi maganda, no, talaga pong ito ay nagdadala ng kahihiyan, no, doon sa ating bansa. At dito po sa talata 35, ang lingkod na gumagawa may karunungan ay kinalulugdan ng hari, ngunit ang gumagawang may kahihiyan ay nagdadala ng kanyang puot. Yung katapatan po talaga, no, talagang ito po ay nagdudulot ng pabor, no. Kaya yung tao na responsable, no, at tapat, talagang mapagkakatiwalaan po ito at higit po sa lahat pinagpapala. Kasi nga po, yung Panginoon nagpapala, kaya alam po ng Panginoon kung ano yung ginagawa niya sa bawat araw. So ang talata pong ating binasa ay nagtuturo po yan na yung may pamumuhay tayo na may awa, may katwiran, may karunungan, may katapatan, no? Ito po ay nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos at sa tao. Ngunit kapag ang ginagawa po natin ay masama, ay nagdudulot po ito ng kakahihiyan, no, sa ating Panginoon. At isa pa nga pong matindi dyan, nagdudulot din po ito ng kapahamakan, no. So, purihin po muli ang Panginoon, no, sa ating bansa, sa ating buhay sa bawat araw. Tunay nga na yung ating ginagawa, no, talagang ito po ay nagdudulot, no, ng kung ginagawa po natin yung ating buhay ay nandun po yung katwiran, ay itinataas po natin yung ating bansa, no, at higit sa lahat yung Panginoon. So purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.